isa pang kontrobersya tungkol sa pamamalakad ng maximum security compound ng New Bilibid Prison bukod sa VIP na mga preso at mga kontrabando sa loob ng kulungan. Minsan na rin daw nabigyan ng special passes sa Bilibid ang sexy dance group na Mocha Girls. Pero ayon sa leader ng grupo, naimbitahan lang daw sila para mag-perform para sa mga preso. Sa ngayon, naghigpit na raw sa pagpapapasok ng mga dalaw sa Bilibid. May exclusive report si Emil Sumangil. Noong unay magagarbong kubol na nakulingan ng iligal na droga at pera at mga kontrabando, meron pang kubol na mistulang recording studio at spa. Ngayon naman, isang litrato ang nakuha ng GMA News mula sa isang mapagkakatiwalaang source na may access sa maximum security compound ng New Bilibid Prison. Sa litrato, makikita ang mga babaeng miyembro ng sexy dance group na Mocha Girls na kabilang umano sa mga nabigyan ng special passes para makapasok sa maximum security compound. Ang larawan, kinuha na noong 1 taon sa inmates visitation entrance kasama ang ilang prison guard. Binigyan ng GMA News ng kopya ng mga litrato si Justice Secretary Laila De Lima pero wala pang pahayagang kalihim. Matatandaang nitong nakalipas na Disyembre, nagalit si De Lima dahil sa ulat na di umano'y isang grupo ng mga artista ang muling nakapasok sa maximum security compound. Kasunod nito'y sinibak ni De Lima ang 4 na opisyal ng Bilibid. Noong 1 linggo, ininspeksyon ni De Lima ang Gate 4 ng NBP at ang inmates visitation entrance. Binago ng kalihim ang alituntunin sa pagpapasok ng mga dalaw. Mga asawa na lang ng mga inmate ang pwedeng dumalaw, hindi napapayagan maging ang mga anak na babae. Napupuno na talaga ako hanggang dito na. That's confirmed na may mga nag-authorize and some of those have been relieved already. Titingnan ko pa yung mga ibang dokumento kung meron pa doon mga mag-crop up na mga iba pang mga pangalan na nag-authorize, i-relieve din namin at kakasuhan. Hindi pa tiyak kung ang tinutukoy ni De Lima noon ay ang mga miyembro ng Mocha Girls. Gayunman, nilinaw ng grupo na inimbitahan lamang daw silang magtanghala sa isang programang inorganisa ng Bilibid para sa mga inmate. Pero noong 2013 pa raw ito at hindi nitong 2014. Sing and dance po kami, tapos meron silang programa doon, parang concert po eh. So isa lang po kami doon sa mga naimbitahan na mag-perform po ng gabing yun. Kinumpirma naman niyang nakapasok sila sa maximum security compound. Noong una po, nung nalaman namin na mag-perform kami doon, tapos nandun na kami, parang nakakatakot. Kasi di ba, Bilibid yan eh. Okay. Tapos nagulat po ako mismo na pagpasok ko doon, peaceful naman po, very organized sa loob. Hindi rito sila bisita ng ilang big time na inmate. Sexy po ang imahe namin, yun po ang aming image bilang performers. Pero hanggang sa stage lang po yun, hanggang sa performance. Off stage po, very private po kami. Ayan. Hindi po kami pumapatol sa mga ganong klaseng mga indecent proposals. Sinisika pa ng GMA News na kunin ang pahayag ng Bureau of Corrections at ng pamunuan ng Bilibid. Patuloy naman ang investigasyon ng binuong Cleanup Oversight Team na inatasan ni Pangulong Aquino na tutukan ang mga nabistong irregularidad sa Bilibid. Hunyo noong nakaraang taon nang lumutang naman ang pangalan ng sexy star na si Krista Miller na di umano'y kabilang sa mga bumisita sa naospital na convicted drug lord na si Ricardo Camata. Tinukoy ng isang opisyal ng Bucor si Miller na isa umano sa 3 babaeng nakunan sa CCTV camera ng Metropolitan Hospital sa Maynila na naging bisita ni Camata May 31 noong 1 taon. Pero nilinaw ni Miller na binisita niya si Camata dahil binebentahan daw niya ito ng condominium. Naging kontrobersyal ang pagkaka-ospital ni Camata dahil nabistong wala palang pahintulot ang DOJ na ilabas siya sa Bilibid. Dahil sa kontrobersya, sinibak noon sa pwesto ang ilang opisyal ng Bilibid at 12 jail guards. Emil Sumangil, GMA News.